Ang anak na babae ng isang kasambahay ay nagiging kaibigan sa anak ng amo ng kanyang ina. Habang naghihiwalay sila dahil sa isang hindi magandang pangyayari, ipinangako niya na muli silang magkikita sa pagdating ng panahon. Makalipas ang ilang taon, dumating siya sa mansyon ni Greer na may kasamang masamang plano. Sa Greer Mansion noong 1987, si Catherine Greer ay pumupunta sa kanyang hardin habang papalapit sa kanya ang kanyang anak na si Joy. Matamis na inaabot ng ina ang isang balde ng mga bulaklak para sa tea party ng babae. Sinabihan ng kasambahay na si Rebecca ang kanyang mga anak na babae, sina Violet at Ivy, na umakyat sa itaas, kaya nagpa siya ang mga batang babae na makipaglaro kay Joy. Tuwang-tuwang nagtanong si Violet kung maaari siyang sumali sa tea party kasama ang mga manika, ngunit hindi pumayag si Ivy. Habang ang mga batang babae ay gumugugol ng oras na magkasama, ang pool attendant ay pumasok sa bahay at mapang-akit na binati ni Rebecca, na humantong sa isang matalik na halik. Samantala, nakita ni Ivy si Ivan, ang ama ni Joy, na maagang umuuwi ng hindi inaasahan. Tinatawagan ng may-ari ng bahay ang kanyang asawa, ngunit hindi siya naririnig ni Catherine mula sa hardin, kaya sa palagay niya ay wala siya. Pagkatapos, nakarinig siya ng kaguluhan at sinundan ang tunog. Nagulat siya nang makita si Rebecca at ang pool attendant na nagsasama sa kama, kaya't inatake niya ang lalaki. Gayunpaman, ang may-ari ng bahay ay sinuntok, at ang lalaki ay umalis nang walang pakialam. Nagtatalo sina Ivan at Rebecca tungkol sa kanilang pag-iibigan, ngunit ang pagtatalo ay nakakuha ng atensyon ni Catherine, kaya dali-dali siyang pumasok sa loob ng mansyon sa oras na marinig ang lahat. Ang mga babae ay iniinsulto ang isa't isa, at ipinagmamalaki ni Rebecca na makakaya niyang ibigay kay Ivan ang hindi kayang gawin ni Catherine bilang isang babae. Nang marinig ito, pinalayas ng misis ang kasambahay at ang kanyang mga anak. Habang tumatagal, nakikinig ang mga bata sa itaas, at nagkomento si Ivy na nangyayari na naman ito. Si Rebecca at ang kanyang mga anak ay nag-impake at pumara ng taxi, ngunit bago sila umalis, ibinigay ni Joy kay Violet ang kanyang mahalagang manika, na si Madeline, at isang pangakong susulatan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Makalipas ang 11 taon, bumalik si Violet sa mansyon ng Greer family at kumatok sa pinto. Binati siya ni Mrs. B, ang kasambahay, at hiniling sa matandang babae na hayaan siyang makita si Joy. Nang sa wakas ay nagkita na ang magkakaibigan na mula pa sa pagkabata, nagbabahagi sila ng mainit na yakap na bumubuo sa kanilang mga taon na magkahiwalay. Nang gabing iyon, kumakain ng hapunan si Violet kasama sina Joy at Ivan. Ibinahagi ng panauhin ang kanyang mga plano na maghanap ng part-time na trabaho at pumasok sa isang junior college. Para matuloy ang usapan, pabirong nagkomento si Ivan na masarap maging 20 taong gulang, kaya tumugon si Violet na masaya ngunit hindi kasing hirap noong 8 taon pa siya noong pinalayas sila sa bahay. Lumilikha ito ng awkward na kapaligiran, kaya binasag ni Joy ang katahimikan sa pamamagitan ng pag-alok kay Violet na manatili sa bahay. Pinutol ni Ivan ang usapan at kinausap ng pribado ang kanyang anak na babae upang ipahayag ang kanyang hindi pagpayag ngunit nagpupumilit si Joy. Sa huli, ibinigay kay Violet ang dating silid ni Catherine dahil ito lang ang available na espasyo. Minsang mag-isa, inilabas ng panauhin si Madeline, sinabing natupad niya ang kanyang pangako na iuuwi ito. Nang gabing iyon, nagiinuman ang mga babae at ginugunita ang kanilang pagkabata, at nagtanong si Violet tungkol sa buhay ni Joy. Ipinaalam sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan ang tungkol kay Michael, ang kanyang kasintahan, at ang plano nilang magpakasal sa Taglagas. Excited na sinabi sa kanya ni Joy na darating siya sa susunod na linggo at ipapakilala niya si Violet sa kanya. Ikinuwento rin ni Joy sa kanya ang pagkamatay ng kanyang ina at kung paanong hindi makaget over ang kanyang ama, kaya nananatiling hindi nagbabago ang silid. Kinabukasan, pumasok si Ivan sa trabaho, at hinanap ni Joy si Violet bago umalis para sa kanyang pagsasanay sa tennis. Lingid sa kanyang kaalaman, sadyang nagtatago sa kanya ang bisita. Minsang mag-isa, pumasok si Violet sa silid ni Joy upang buksan ang kanyang aparador at basahin ang kanyang mga sulat mula sa isang kahon upang matuto patungkol sa kanyang kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok si Mrs. B sa kwarto, kaya nagtago siya sa likod ng kama. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas ay dumating si Michael at hayagang nanligaw kay Joy, kaya inilihis ni Ivan ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga kaugnay na katanungan tungkol sa paaralan.
Gayunpaman, pinaalis ni Joy ang kanyang ama, at ipinaalala ni Michael sa kanyang kasintahan ang tungkol sa isang party mamaya sa gabing iyon. Si Violet ay sumama sa party ngunit tahimik lang at nililibak ng mga mayayaman na kaibigan ni Joy. Naging hindi komportable si Joy, at nagdahilan si Violet na pumunta sa kanyang part-time na trabaho. Pinagalitan ni Joy ang kanyang mga kasama dahil sa diskriminasyon at idiniin na siya ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit pinagtatawanan siya ng mga ito. Di nagtagal, nagpalit si Violet ng kanyang damit para sa kanyang trabaho sa gabi at nilagyan ng posas ang kanyang bag. Nakatingin siya sa labas ng bintana at narinig ang grupo na tumatawa, na hindi maganda sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Michael sa bahay kasama si Joy at nagsimula ng isang matalik na sandali. Samantala, dumating si Violet sa mansyon pagkatapos ng trabaho, nakita ang magkasintahan, at umakyat sa itaas para makinig sa labas ng pinto ng magkasintahan. Habang nagkukulitan ang mag-asawa, tumanggi si Joy na magpatuloy pa, kaya ininsulto siya ng kanyang nobyo, sinabing kamukha niya ang kanyang ina at naiintindihan niya kung bakit pinagtaksilan ito ng kanyang ama. Nalungkot si Joy sa sinabi ng kanyang kasintahan, at humingi ng tawad si Michael bago umalis. Pagbaba niya, hinarang at inaakit siya ni Violet sa kanyang damit. Bagamat tumanggi siya sa una, hindi siya umiwas na humantong sa pagpapasaya sa kanya ni Violet. Kinabukasan, humingi ng tawad si Joy kay Violet tungkol sa sinabi ng mga kaibigan niya noong nakaraang gabi. Pagkatapos, ipinagtapat niya ang tungkol sa kanyang mga alalahanin sa silid tulugan kay Michael at ang kanyang takot na baka matulad siya sa kanyang ina. Para ma-realize ni Joy na hindi naman ganoon kalala, ipinagtapat ni Violet ang kanyang masamang reputasyon bilang isang babae noong high school, kaya huminto siya sa pag-aaral. Pagkatapos, pumunta siya sa kusina at pinagsabihan siya ni Mrs. B, dahil sa paggamit niya sa damit ni Catherine. Pagkatapos, ang magandang babae ay sadyang lumangoy sa pool na nakahubad sa itaas dahil alam niyang nakikita siya ni Ivan sa kanyang bintana. Ang lalaki ay nasisiyahan sa tanawin, ngunit nag-aalok si Mrs. B ng kape, na nagpatigil sa kanya. Nang maglaon, pumasok si Violet sa silid ni Joy upang basahin ang mga sulat ni Michael tuwing magagawa niya at natuklasan ang kanyang record ng paggamit ng ipinagbabawal na sangkap. Pagkatapos, si Jamie, ang kaibigan at kasosyo ni Joy sa tennis, ay dumating para sa pagsasanay sa tennis, ngunit pinigilan ni Violet ang kanyang matalik na kaibigan na pumunta. Sinabi sa kanya na siya ay masyadong matigas sa kanyang sarili at hindi niya kailangang maging magpakahirap na magtrabaho para maging perpekto. Gayunpaman, inalis ni Joy ang kanyang mga alalahanin at umalis. Pagkatapos, bumalik si Violet sa kanyang silid at nabigla nang makita si Mrs. B na inaayos ang kanyang kama dahil ang kanyang bag at posas ay walang ingat na iniwan sa ilalim nito, kaya pinaalis niya ang ginang. Pag-alis ng kasambahay, tumunog ang pager ni Violet mula sa kanyang kliyenteng si Larry, para sa kanyang trabaho sa gabi, kaya tinawagan niya ito at nagtakda ng oras ng pagpupulong. Lingid sa kanyang kaalaman, nakikinig si Mrs. B sa labas ng silid. Kapag ang part-time na manggagawa ay umuwi pagkatapos ng kanyang trabaho, nakita niya sina Joy at Jamie na nagsasanay para sa paparating na kompetisyon ng tennis. Naghanda si Violet ng ilang spike na inumin para sa kanila, at nang makita siya ni Jamie, nagbuhos ng mas maraming alak ang manlalaro ng tennis sa blender. Hindi nagtagal, nalasing ang mga manlalaro, at si Joy ay nakatulog sa upuan. Dumating si Michael at tinulungan siya sa kanyang silid kasama si Violet na hinahalikan ang kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan ng hindi alam ng lasing na kasintahan. Nakasalubong nila si Ivan at nagsinungaling tungkol kay Joy na sumasakit ang ulo nang magtanong ang ama tungkol sa kanyang anak. Pagkatapos, dali-dali nilang dinala ang walang malay na si Jamie sa kwarto ni Violet. Pagkatapos, nililinis nila ang mga inumin, at ipinahayag ni Michael ang kanyang hindi paniniwala at pagkabigo tungkol sa pag-uugali ni Joy dahil ilang linggo na lang ang paligsahan. Nagsisinungaling si Violet tungkol sa pag-amin ni Joy na napipilitin siya tungkol sa kung gaano kabilis ang lahat ng nangyayari, lalo na tungkol sa kasal at paglipat sa Connecticut. Idinagdag niya na niloloko siya ni Joy, na ikinagalit ni Michael habang sinasabi niyang naging tapat siya sa buong panahon. Sumingit ang babae at ipinaalala sa kanya ang nangyari sa pagitan nila, kaya binalaan siya ni Michael na lumayo. Pagkatapos, inihatid ni Violet kay Ivan ang pagkain sa kanyang silid at inaakit siya ng mga salita. Pinayuhan niya ito na huwag iwasan ang mga bagay na gusto niyang gawin dahil ayos lang ang kaunting problema. Maya-maya,
bumalik si Violet sa kanyang silid at hinubad ang kanyang mga damit hanggang sa kanyang mga panloob. Niyakap niya si Jamie, nagtanggal din ng damit, at sumiksik malapit sa babaeng nagising. Hindi makapaniwala si Jamie, at inakay siya ni Violet sa hindi pagkakaunawaan na magkasama sila ni Joy sa kama, kaya ang gulat na babae ay biglang umalis sa mansyon. Ilang sandali pa, isang hubad na Violet ang lumalangoy sa pool, alam niyang nananatili si Michael sa malapit na silid. Nagkomento ang lalaki tungkol sa kanyang kakaibang panlasa, at sinabi ng babae na hindi niya alam na naroon pa rin siya. Sinabi sa kanya ni Michael na kailangan niyang ayusin ang mga bagay sa kanyang kasintahan, kaya ang mapang-akit na babae ay nag-aalok ng isang bote ng mga ipinagbabawal na sangkap upang palakasin siya. Tinanggihan ito ng lalaki dahil sa pangako niya kay Joy, ngunit inilagay ito ni Violet sa mesa, dahilan para matalo si Michael sa tukso. Habang ginagawa niya, muli siyang inaakit ni Violet, at tuwang-tuwang sumuko ang lalaki habang pinagsaluhan nila ang isang madamdaming gabi. Pagkatapos ng bakbakan, sinabi ni Michael kay Violet na walang nangyari sa pagitan nila, na iniwan ang babae. Nakangiti sa kasiyahan ang mapang-akit na babae habang inilalagay ang lalagyan ng bawal na gamot sa jacket ni Michael. Nang sumunod na araw, ipinahayag ni Mrs. B ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghahambing kay Violet sa isang isda habang inaamoy niya ito, ngunit ininsulto ng nakababatang babae ang kasambahay. Pinuntahan ni Violet si Joy na hangover pa rin. Biglang pumasok si Ivan sa silid, ipinakita ang jacket ni Michael at ang bawal na gamot. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang anak na tapusin ang mga bagay sa kanyang kasintahan at lumabas. Ipinahayag ni Joy ang kanyang pagkabigo sa sirang pangako ng kanyang kasintahan, at ang kanyang kaibigan ay nagdagdag ng gasolina sa apoy sa pamamagitan ng pagturo ng track record ni Michael. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Joy ang kanyang kasintahan at nalilito sa kung ano ang gagawin. Ipinaalam din niya sa kanyang matalik na kaibigan na iniiwasan siya ni Jamie, kaya itinuro ni Violet na ito ay para sa mas mahusay dahil ang atleta ay hindi isang mabuting tao. Nagambala sila nang dumating ang sasakyan ni Michael, at nagboluntaryo si Violet na makipag-usap sa kanya. Nang buksan niya ang pinto, ipinaalala niya sa lalaki ang mga gabing magkasama sila, na nagpapagulo sa kanya habang patuloy itong itinatanggi. Sinisisi niya ito sa pagsasabi kay Joy tungkol sa bawal na gamot, ngunit ibinato lang ng babae ang kanyang jacket sa kanya. Kasabay nito, malungkot na nakatingin si Joy mula sa kanyang bintana. Pagkatapos, ipinaalam sa kanya ni Violet na si Michael ay gumagamit pa rin ng droga, kaya pinayuhan niya itong kalimutan siya. Ilang sandali pa, nakahanap si Joy ng isang bouquet, sa pag-aakalang ito ay mula kay Michael, ngunit itinutuwid siya ni Mrs. B na sinabing galing ito kay Gwen, ang love interest ni Ivan, at pareho silang natutuwa na si Ivan ay muling nakahanap ng pag-ibig. Habang tumatagal, nakikinig si Violet sa kanila. Hindi nagtagal, isinuot ni Ivan ang kanyang damit para sa kanyang date habang naghahanda si Joy para sa pagsasanay ng tennis. Sinabi sa kanya ng ama na mananalo siya kahit anong mangyari dahil siya ay isang greer na naglalagay ng higit na presyon sa kanyang anak na babae. Sa sandaling lumabas ng bahay ang mag-ama, tumunog ang telepono. Kinuha ni Violet ang telepono para sagutin ito, na nagkunwaring para sa kanya ang tawag kahit na si Gwen iyon, na sa tingin niya ay kausap niya si Joy at humiling na sabihin kay Ivan na sunduin siya sa harap ng courthouse sa halip na sa kanyang opisina. Makalipas ang ilang oras, nagsuot si Violet ng mapang-akit na pulang damit at pinaganda ang sarili. Inaabisuhan ng telepono ang isang voice message mula kay Gwen, na galit dahil sa pagtayo habang naghihintay ng isang oras sa labas ng courthouse para kay Ivan. Pagkatapos, umuwi si Ivan na mahina ang loob dala ang bouquet na inihanda niya para kay Gwen. Inalis niya ang kanyang mga kalungkutan, at si Violet ay nagmumungkahi na lumapit sa kanya, na nagsasabi na pumunta siya sa isang party kaya naman nagsuot siya ng sexy na damit. Humingi siya ng kaunting alak at inanyayahan ang lalaki na sumayaw. Ginagawa niya ang lahat para maakit si Ivan, at nang magtagumpay siya, binuksan ni Mrs. B ang pangunahing pinto na may dalang pizza box. Naririnig niya ang musika at nakita ang dalawa na nakaupo sa magkaibang upuan, ngunit ang kasambahay na babae ay nagkomento na dapat magsuot ng salamin si Ivan kung magbabasa siya ng pahayagan. Pagkatapos, bumalik si Ivan sa kanyang silid, ngunit hinihintay siya ni Violet. Hinubad niya ang kanyang damit at nilapitan niya ang lalaki, na ibinigay sa kanya ang kasiyahan. Kinabukasan, hinawakan ni Joy ang kanyang mga trofeo, na nagsasabi na siya ang mananalo sa kompetisyon ngayon.
Habang nagmamaneho siya, hinarang siya ni Michael, humihingi ng oras para makipag-usap, kaya pumayag siyang magkita sila sa coffee shop malapit sa campus. Samantala, tumunog ang telepono sa mansyon at sinagot ito ni Mrs. B. Natuklasan niya na nag-iiwan si Gwen ng mga mensahe, kaya tiniyak sa kanya ng kasambahay na walang natanggap na mensahe si Ivan mula sa kanya. Habang naghahanda ang kasambahay na umalis para kausapin si Ivan, hinarang siya ni Violet. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita si Michael kay Violet sa ibang lugar. Sinisisi niya ito sa pagkakatanggol niya bilang isang intern sa bangko ni Ivan at sinabi sa kanya na ipagtatapat niya ang lahat sa kanyang kasintahan. Idinagdag niya na nag-background check siya kay Violet at natuklasan niyang hindi ito nag-enroll sa kolehiyo, nahulog ang kanyang kapatid na babae sa bintana, at ang kanyang ina ay nahaharap din sa isang malungkot na pagtatapos. Nang marinig ito, nagalit si Violet ngunit patuloy siyang pinagbantaan ni Michael na alam din niya kung anong uri ng trabaho ang ginagawa niya. Kaya naman binigyan siya ng ultimatum ng lalaki na umalis ng bahay bago niya sabihin kay Joy ang lahat dahil magkikita sila ng 2:00 ng hapon. Nanindigan si Violet sa pagsasabing walang balak makipagkita sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan dahil tinawagan niya si Scott, na isang karaniwang kaibigan, para sunduin siya sa bahay ng 1:30. Dahil dito, nagmamadaling umalis si Michael. Pumunta siya sa mansyon ni Joy, ngunit walang nagbubukas ng pinto, kaya palihim siyang pumasok. Natuklasan niya ang mga gamit ni Violet para sa kanyang trabaho sa gabi, ngunit biglang, hinaamped siya ng masamang babae, at nawalan siya ng malay. Paggising niya, nakatali siya, at tinatakpan ng duct tape ang bibig niya. Kinukutsa siya ni Violet dahil madali siyang mapaniwala, pagkatapos ay tinurukan siya ng droga para ma-overdose siya. Makalipas ang ilang oras, umuwi si Joy, bigo dahil sa pagkatalo sa laro at dahil sa hindi pagsipot ni Michael. Sinisisi ni Violet ang lalaki sa pag-abala sa kanyang matalik na kaibigan at pag-aliw sa kanya, sinabing ang kasalanan ay nasa mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, nakita ni Joy ang hikaw ng kanyang ina na suot ni Violet kaya mahigpit niyang hiniling na ibalik ito. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Joy na ito ay isang magandang oras upang umalis ng bahay dahil ang mga bagay ay matindi na. Bumalik si Violet sa kanyang silid, hinawakan si Madeline, at tiniyak sa manika na aayusin niya ang lahat. Samantala, natuklasan ni Joy ang jacket ni Michael at ang kasinungalingan ng kanyang matalik na kaibigan na ang kanyang kasintahan ay wala sa bahay, kaya umalis siya upang hanapin siya. Nang maglaon, dumating si Ivan sa mansyon at hinarap si Violet tungkol kay Gwen dahil nag-uusap na sila tungkol sa nangyari. Inamin ng nakababatang babae na nagseselos siya, kaya inamin din ni Ivan na si Rebecca ay hindi rin niya makakalimutan, hindi si Catherine, at si Violet ay kamukhang kamukha ng kanyang ina. Ipinahayag ng babae na hindi niya hahayaang iwan siya tulad ng ginawa niya sa kanyang ina, at naghalikan sila. Nang gabing iyon, umuwi si Joy at nakita ang mga bulaklak na binili ni Ivan para bumuti ang loob niya. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa ama ni Michael na nagpapaalam sa kanya ng pagkamatay ng kanyang anak na may posibilidad na may sangkot na tao sa likod nito. Hinahanap niya ang kanyang ama para maaliw, ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kanyang ama na nakatali sa kama kasama si Violet sa kanyang night job attire. Dahil sa takot, agad na lumabas ng bahay si Joy habang pinagsisisihan ni Ivan ang kanyang ginawa. Sa makatuwid, pinalayas niya si Violet sa bahay, ngunit tumanggi ang babae na magkaroon ng parehong kapalaran ng kanyang ina, kaya sinabi niya na hindi niya hahayaang iwan siya ni Ivan. Sa kabila ng matatalim na titig nito sa lalaki, inutusan siya ni Ivan na umalis ng bahay bago lumakad palayo. Pumasok si Ivan sa kanyang silid, ngunit biglang sumakit ang kanyang dibdib, kaya kinuha niya ang telepono para humingi ng tulong. Gayunpaman, namatay ang kuryente sa bahay dahil kay Violet. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang sasakyan para kunin ang telepono, ngunit hindi ito gumagana. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng malay sa driver's seat, kaya kinuha ni Violet ang pagkakataon na paandarin ang makina para lasunin siya ng carbon monoxide. Sabay-sabay na umuwi si Joy at nakitang walang kuryente ang mansyon kaya pumunta siya sa fuse box at sinubukang ayusin. Gayunpaman, nahulog niya ang plug fuse, at habang hinahanap ito, natuklasan niya ang walang buhay na katawan ni Mrs. B. Dahil sa gulat, tumungo siya sa telepono upang tumawag para sa tulong ngunit natuklasan niyang hindi gumagana ang telepono.
Pagkatapos, umakyat siya sa itaas at narinig ang kanyang music box, kaya pumasok siya sa silid kung saan nakita niya ang mga gamot at syringe na ginamit kay Michael. Biglang dumating si Violet sa likod niya at inutusan siyang magsuot ng damit na sinusunod niya. Ang baliw na babae ay nagpupumilit na makipag-tea party sa kanya, katulad ng ginagawa nila noong mga bata pa sila. Nang magtanong si Joy tungkol kay Michael, sinabi sa kanya ni Violet na swerte siya sa pagkakaroon ng kapatid na katulad niya. Pagkatapos, pinilit siya ni Violet na uminom ng tsaa habang tinitiyak na yayain niya siya habang pumapasok ang lason. Pagkatapos, iinom din siya at hahawakan ang kamay ni Joy habang magkatabi sila. Nagkunwari si Joy na uminom bago sinaboy ang tsaa sa mukha ni Violet at tumakbo palayo. Gayunpaman, nahuli siya ng baliw na babae, at nagagawan sila sa isa't isa, aksidenteng nahulog si Madeline. Nang makita ang sirang manika, mas nagalit si Violet at buong lakas niyang inatake si Joy. Lumabas si Joy sa kwarto at huminto sa hagdanan para humingi ng tulong. Hinabol siya ni Violet ngunit nakaiwas si Joy sa pag-atake, dahilan para mawalan ng balanse ang baliw na babae sa gilid ng hagdan. Hinawakan ni Joy ang kanyang kwintas upang iligtas siya at sinabihang hawakan niya ang kanyang kamay, ngunit naputol ang kwintas na perlas at nahulog si Violet sa hagdan patungo sa kanyang pagkamatay. Bumalik si Joy sa kanyang silid para ayusin ang kanyang mga gamit, ngunit napagtanto niyang walang dahilan para panatilihing perpekto ang lahat, kaya itinulak niya ang lahat sa mesa. Binuksan niya ang pintuan sa harapan, nakahinga ng maluwag sa pagsisimula ng kanyang bagong buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.